Naaresto kahapon ng pulisya ang businessman at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kaugnay sa kasong cyber libel na kinakaharap nito. Siya ay naaresto ng pulisya sa kanyang bahay sa Barangay Ugong Norte, Quezon City sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Branch 21 ng Vigan City Regional Trial Court. Pero kalaunan ay naglagak din ito ng piyansang 60,000 pesos at pinalaya din ng QCPD Police Station 12. So ayan na, kung tutuusin mga pre, kahit nan lawyer na lang ni Singson o isa sa pamilya niya yung mag-bail sa kanya nang hindi siya nakukulong. 'Di ba? Pwede naman 'yun, cyber libel, may bail naman, 'di ba? Pero ginawa niya pa rin po ito para makakuha ng atensyon sa mga tao. Makuha niya yung atensyon ng mga tao, 'di ba? Para magmukha siyang kawawa, magmukha siyang ginigipit. Oh. Alam mo, yung warrant of arrest mo, pwede mong abangan 'yan. Abangan mo sa lawyer mo at mag-bail. Pero nagpahuli pa talaga. May mugshot pa. Para magmukhang ginigipit, kinakawawa. 'Di ba? Yun naman yung diskarte ng mga yan. Kaya wag kami. 'Di ba? Pero kung no bail yan, ewan ko lang kung magpahuli yan. Ewan ko lang kung magpahuli yan kung no bail yan. 'Di ba? So, wag kami. Alam namin yung ginagawa mo. Ang gulo ng pamilya ni Singson, silang nagdedemandahan. Tapos sa pagkakulong, may mga DDS pang tanga dyan na nakulong si Chavit, ang sisisihin nila administrasyon ni PBBM. Anong kinalaman? Tanga-tanga talaga. Mali tagang. Ibalik ninyo ang kaba ng Mindanao para maisaayos namin sa mga nasalanta sa Mindanao. Ano daw, mali tagang. Ibalik ninyo ang kaban ng Mindanao. Paano mo nasabing kaba ng Mindanao? Kaba ng Pilipinas. Na ninakaw ni Digong. Singilin mo dun kay Digong at Sara. Singilin mo dun. At huwag mo sabing Mindanao lang, buong Pilipinas. May ambag sa maleta na yan, na ninakaw ng mga DD shits. May pakialam ako, may sinabi si Loren. Saan ba yan? Sa Facebook ba? Sa Facebook may pakialam ako. Search nga natin. Search nga natin. Ano ba yung May pakialam ako. Wait lang po . Loren. Di bali, mamaya ko na lang hanapin kung ano ba yung sinabi. Mamaya na lang kasi hindi ko na dapat kanina. Okay. So, yun na nga mga pre, no? Idugtong po natin ito. Itong last topic po natin. Panoorin po natin ito at bigyan po natin ng reaction. Ayan. Si Buangso naman yung ating topic. Sino ba talaga ang Senate President, Attorney Neil? Sino ba talaga ang Senate President? Ang tinatanong niya, attorney. Yung nagtatanong, attorney. Tapos sila yung nag-uusap-usap. Kumbaga, yung tama, gagawin nilang mali. Pakinggan nyo. Sino ba talaga ang Senate President, Attorney Neil? Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano. Opo. Because he Parehong baliw, di ba? Sabi, kinikilala na nga ni PBBM si Gatchalian. Di ba? Tapos si Cayetano pa yung ipupush nyo dyan. Basta mga DDS talaga. Yung kahit lawyer ka, basta DDS ka, nagmumukha kang tanga. Pakinggan nyo. He was the one elected with a first yung quorum of 13 plus, kasi more than 13 sila that time, and was elected also with 13 members, which is in full compliance with the majority vote of all members. Ang inang ads to. Balik natin. Ang ina. Pakinggan nyo. Opo. Because he was the one elected
with a first yung quorum of 13 plus, kasi more than 13 sila that time, and was elected also with 13 members, which is in full compliance with the majority vote of all members' constitutional requirements. Yeah, because Ngayon, ilan na lang ba yung tinatawag yung majority? Nasa 10 na lang sila. Okay? 10. Tapos, may bali-balita pa na meron pang isang babaliktad. So, yung 12, magiging 13 na. Kayo dyan, ng mga senators, magiging ano na lang, 9. Bukod sa magiging 9 pa kayo, may makukulong pa. May mawawarant ng ICC. Isa. Si Bongo. Di 8 na lang kayo. Di ba? 8 na lang kayo. Sino pa ba? Si Marcoleta, mukhang masasampan yata ito ng kaso. Magiging 7 na lang kayo. Ay, naku, Antibay. Sino ba ito tumatawag? Wait lang po ha. Anyway, mamaya na lang. Hindi ko alam kung sino. So, yun mga pre, no? Kayo po, ano yung inyong reaction dito? Sa dalawang lawyer na to, parang nagbubulahan na lang sila. Pansin ko. Constitution, to be elected Senate President, It is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the of Senate. all the members, meaning 24 members. senators, yes Right? po. Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo naghalal ng 22. Kaya ang sinasabi ko sa konstitusyon na all members, ayun po ang opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, Senador pa rin sila under the Constitution. Unfair naman po na itong si Jinggoy mag-uupisina ng nakakulong. Unfair po sa mga taong nakakulong din. 'Di ba? Unfair naman sa kanila na, ay, ganun pala. Pag ikaw ay senador, pwede kang mag-opisina, pwede kang magtrabaho, ganun. So, paano kaya yung mga nakakulong na mga engineer, teacher, ay ibig sabihin, pwede rin sila magtrabaho, magturo. Ganun, kahit nakakulong. Sinisimplihan na lang po natin, si Bato, nagtatago. Nagtatago ka. Pwede ka naman pumasok. Diba? Pwede ka naman pumasok kung hindi mo kinikilala yung warrant. Yun yung problema eh. Yung mga senators ngayon, lahat po sila may sabit. Lahat po may kaso. Diba? Kahit nga yan si Cheese. Duda ko nga dyan, kaya bumalik-baliktad yan dahil para hindi masali. Pero sa administrasyon ni PBBM, walang ano dito, walang kampi-kampi. Basta may mali ka, yari ka talaga. tama po ba, Atty. Yun po ibig nyo sabihin? Kaya 24. Yes, that is correct po. They, despite the circumstances of Senator Bato, Senator Jinggoy, they still remain as senators of the Republic of the Philippines. Bakit may nagsabi naman po na suspended daw si Senator Jinggoy habang ang kanyang kasong plunder ay pending? So may provision po kasi under sa plunder law that states yung suspension. But we have to remember, the suspension in that law is more on in the nature of a preventive suspension. Preventive suspension, hindi yung Partida yan ha, pareho silang lawyer, nagtatanungan pa yan. Parehong lawyer yan, nagtatanungan pa. Oo. Ano ba, bakit kaya ganun? suspension na hindi ka na makabalik. Yes, plus Hindi ka na dapat magtanong, i-explain nyo na lang sana sa mga manonood ninyo na, kaya ganito. Yan. Kumbaga, ina-explain nyo na lang, hindi yung magbubulahan pa kayo, kunyari magtatanong ka. Tanginang yan. yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate. Yung sino po pwedeng mag-expulsion? Yung ano lang po, senators themselves, that is a constitutional provision. Yes, kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barsaga. Yes. They Ganun have po their yung own rules procedure. Yes. for suspension or expulsion. Yes. So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba? Yes. Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension at kakaiba po ito kasi senador. So, ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang Constitution kundi sa rules ng Senado. Yes. At ang rules ng Senado
Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang Tsaka wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi Yes. buhay naman po silang dalawa. So 24 po ang tamang bilang sa sinasabi sa konstitusyon, a majority of all its members. 24 po ang bilang. Okay? Paano pag ikaw ay nakakulong? Paano pag may kaso ka? Paano pag may warrant ka? Paano pag na-ICC ka? Oh. Sa tingin nyo, yung ICC papayag sa gusto nyong gawin? Kapag nakakulong ka, tapusin mo muna yung kaso mo. Ganun lang yun. Ganun ka-basic po yan. Diba? Ganun po ka-basic yan. 1 + 1 = 2 lang yan eh. Papahirapan nyo pa ba? Yung utak nyo? Wag na. Tanginan nyo. So, yun lang naman. Hindi ko napabain tong reaction ko sa dalawang dalawang naglulukuhan. Hindi ko napabain pa mga pre. Pero kung ano man po yung inyong reaction dito sa bidyong ito, ayan, i-comment nyo po para naman po maging updated po kayo sa bawat uploads po natin. At salamat po sa nagpakulay kanina sa atin ha. Siyempre, sa lahat po na nandito ngayon, hindi ko na po kayo maisa-isa. Magandang araw po sa iyo lahat. Magandang gabi. Ayan ha. At ako'y magpapaalam po muna pansamantala. At mamaya po sa main channel natin, may topic po tayo doon. Ayan. So maraming salamat po. Hindi ko napabain. Magandang araw po sa iyo lahat.